Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At magumpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito po mga salot di umano sa ating bayan. Mahigit na po 50 years, mga salot ito di umano. Ay napakalakas po ng loob. At sila pa raw ang babalikan daw po nila si Attorney Mans Carpio dahil sinampahan po sila ng kaso. At ngayon po ay nagpapaawa pa yata sa media. Unbelievable. Gawin ninyo, ilabas nyo ang mga ebidensya nyo kung paano nyo siniraan ang Vice President at si Attorney Mans Carpio. Hindi po pwede na puro paninira na lang. Ginagawa nyo kasi batas sa bundok. Meron tayong korte at kailangan nyo i-prove ang inyong mga bintang. Hindi po ba? Hindi na po pwede yung tinatakot kami, nananakot sila. Unbelievable. Huwag nyo nang gaguhin ang mga Pilipino. Bistado na kayo. Puro pera lang ang gusto nyo dyan sa House of Representatives. Hindi naman talaga kayo para sa Pilipino na sinasabing maglilingkod. Hindi po ba? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang mga salot sa ating bansa di umano. Classic Duterte moves, yung pananakot at panghaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. Walang kabuluhan at umano'y harassment lamang. Ganyan inilarawan ng mga respondent na kongresista ang mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila at sa mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay maumayang Liberal Party List Representative at isa rin sa House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kung madidismiss ang mga reklamo sa kanila na paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, pwede nilang sampahan pabalik si Carpio ng mga reklamo dahil sa mga danyos na naidulot nito sa kanila. And in fact, as I may add, kung ma-dismiss po itong kaso na to, pwede naman po kami mag-file ng counter charges for damages, for malicious prosecution, even for perjury. Kumpiyansa ang mga ito na wala silang nalabag na anumang batas nang siyasatin ang mga financial documents ni VP Sara at ng kanyang asawa sa mga isinagawang impeachment proceedings sa Kamara. Kaugnay ito ng ulat ng AMLAC na bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kay VP Duterte at Attorney Carpio. Nirerespeto naman ng kampo ni Attorney Mans Carpio ang opinyon ng mga mambabatas. Ngunit naninindigan ito na may naging irregularidad sa panig ng mga kongresista at iba pang inireklamong resource persons sa pagpresenta at pagkwestiyon sa mga confidential documents ng isang private citizen. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information, shall not disclose in any manner. So they disclosed it in the Committee on Justice hearing, which was publicly broadcasted. Personal na dumalo kanina sina Congressman Jokno, Sendanya at De Lima sa unang yugto ng preliminary. Yan po mga kabayan, tuloy-tuloy na po yan. Ngayon, korte yan, wala sa kongreso yan. Hindi po ba? Wala kayong immunity riyan. Walang immunity ang mga salot di umano sa korte. Hindi po katulad sa kongreso. Lahat po ay sasabihin nila, lahat po gagawin nila dahil may immunity sila ron. Ngayon, tama po yung ginawa ni Attorney Mans Carpio. Hindi po ba? Ilabas nyo ngayon. Kasama po ang Bangko Sentral, ang AMLAC, at ito pong mga congressman na karamihan po ay mga salot di umano sa ating bansa. Nakakapagtaka lang po itong mga salot na ito di umano. Grabe pong kumuha ng pera sa atin yan, mga walang yan, di umano. Katulad po yung mga party list na yan. Di ba? Yung akbayan, ilan po sila dyan? Ilan po silang nagpapasasa sa pera ng taong bayan? Bawat isang congressman, meron po mga budget yan. Daan-daang bilyon, hindi bababa sa 70 million. Taon-taon. Puwera pa ang mga MOOE niyan. Ang mga extraordinary expenses nila by liquidation lang. Certification by liquidation by certification lamang ang kanilang ginagawa. Walang mga resibo, pipirma lang. Hindi po ba? Di ba pinasabog na nga
ni Congressman Libiste yan eh. Bawat congressman kasama ang party list, merong nakukuha mahigit 1,000,000 buwan-buwan. Di ibig sabihin itong mga tao na ito, itong mga salot na ito, di umano, na mahigit na po 50 years sa ating bansa, ay kumukolekta, walang mga resibo, liquidation lang, by certification, 12,000,000 mahigit sa loob ng isang taon. Wala pa yung mga kickback, di umano. Hindi po ba? Wala pa yung maleta ron. Nakita niyo po mga salot na ito, di umano. Kay kakapal na mga pagmumuka. Grabe sila. Grabe sila. Kaya nga sila yung tinuturo eh. Kaya nga tinatawag po ang House of Representatives na House of Crocs. Hindi po ba? Ayon mismo kay Congressman Barsaga. House of Crocs ang tawag niya dyan. Dahil napakarami raw buhayer yan. At hindi lang buhaya raw marami dyan. Marami pang salot. Di umano. Kaya dito mga kababayan, sunog na sunog sila rito. Sunog sila kay Attorney Mans Carpio. Sunog sila. Pati po ang Bangko Sentral, pati ang AMLAC. Marami po silang nilabag na batas. Hindi po ba? At ngayon, itong mga congressman na mga salot na ito, di umano, kailangan nilang patotohanan. Lahat ng ibinibintang nila ay kailangan po ng ebidensya. Hindi po pwedeng hearsay lang. Hindi po pwedeng nasabi lang nila dahil sila ay nasa House of Representatives. Hindi pwedeng haka-haka lang. Hindi po ba? Kasi hindi po magdidemanda si Attorney Mans Carpio kung alam ni Attorney Mans Carpio na tama sila. Hindi po ba? Kaya nga malakas ang loob ni Attorney Mans Carpio na idemanda sila dahil puro sinungaling sila, di umano. Hindi po ba? Kasi nangyari na po yan eh. Natatandaan nyo, yung dating Supreme Court Justice na si Corona. Di po ba? Inimpeach po nila yun eh. Pero nung dinala po sa korte, dahil po nagdemanda rin po si Corona, nanalo po siya eh. Panalo po siya. Nanalo po siya sa korte hanggang Korte Suprema. Nakamatayan na lang po ni dating Chief Justice Corona na inimpeach din po ng House of Representatives at Senado nung panahon ni Pinoy. Dahil nga puro sa sinasabing issue ng Hacienda Luisita. Hindi po ba? Kaya po dito mga kababayan, right move po yan yung ginagawa ni Attorney Mans Carpio. Kailangan niya idemanda itong mga congressman na ito at yung mga nagsabwatan. Kasi nagsabwatan po sila eh, di umano. Hindi po ba? Gamit mismo ang Central Bank at ang AMLAC at ang mga magnanakaw at salot na mga politiko, di umano, sabwatan. Hindi po ba? Na ito pong mga tao na ito, nagkandang nguwi-nguwi na sa dami ng pera na nakukuha sa taong bayan. Yung isa napakahilig pa sa saba. Di umano. Yung isa naman, akala mo galing-galing na abogado. Si Jokno. Pero grabe po yan. Grabe po magpasasa sa pera ng taong bayan. At ano po ang nahita natin sa mga salot na yan, di umano. Meron po ba tayong nahita sa mga salot na yan, di umano? Maliban po na dali ng ating mga anak sa mga bundok. Hindi kaya. Kaya gusto natin makabalik ang isang Duterte eh. Dahil panahon na po. Panahon na po na lumabas na po ang mga liquidation ng mga taong ito, ang mga pera, ang mga resibo, ay kailangan pong lumabas na ang mga resibo ng mga tao na ito, ang mga politiko po sa House of Representatives at Senado. Panahon na po, sana po, ay ilabas na po ang computation, ang audit. Wala po kasing audit ang mga tao na yan. Sana po, lalong-lalo po ang mga makakaliwang mga congressman di umano ay kailangan din po mailabas na po ang mga resibo, ang mga pondo na mahigit 50 years. Napakatagal na po nila ng mga congressman dyan o mga party list. Panahon pa po ni Cory, 1986 pa, kung hindi po nagkakamali. Saan po nila pinagdadala ang pera ng taong bayan? Kailangan pong malaman po natin yan kung saan nila pinagdadala ang pera ng taong bayan. Kailangan po ng resibo at ma-audit po
ang mga congressman na yan. Lalong-lalo yung nakanguwi. Hindi po ba? At yung mahilig sa saba. At itong kay galing-galing na si Jokno, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa naagusto po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston ng Hong Kong, Beiji Chiyoko, Eric Hershaw ng Canada, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Rain ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman ng Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chudorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Siena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng USA, ng Texas, USA, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mapagawa. At God bless po sa ating lahat. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal. Happy weekends po mga kabayan. Ingat po kayo. Bye-bye.